Yo, what's up mga tropa peeps? So, nakita po natin ngayon dito na ito pong KOJC ay kalmado na. Wala na pong mga pulis dito. Naiwan na lang yung tent. Nakasara na rin yung gate ng yung pinabuksan ni General Torre. At nakikita natin meron na rin pong mga, parang meron na mga estudyante na pumapasok. Tahimik na po ngayon dito sa Davao City. Salamat nga pala sa nagpasa sa akin ng video na ito, kasi mahalaga po na maihatid din natin yung sitwasyon sa Davao, kasi ito yung lugar na kung saan ay mailalagay na po sa talaan ng mga kasaysayan ng ating bansa ang patungkol po sa nangyaring kaguluhan dito sa Davao City. Hindi na ito mabubura. Siyempre, hindi na ito makakalimutan ng mga taga Davao City. At ito po ay kanilang maaalala na kada meron pong araw na darating na talagang ito po ay mabibilang na sa pinakamagulo. Isa sa pinakamagulong araw sa ating kasaysayan ng ating bansa. Kalmado na po rito at nakikita natin may mga kabataan ng nandun sa loob ng eskwelahan. Diba? Ito yung lugar na kung saan ay nagkaroon ng kaguluhan at nagkaroon po ng hindi magandang pangyayari. Ngayon, diba? Yun lang naman talaga po ang pinaka hinihintay ng ating mga kapulisan, 'di ba, ng ating gobyerno, ang sumuko si Pastor Apollo Kibuloy, 'di ba? Tapos na, wala na, 'di ba? 'Yun lang talaga ang pinaka dahilan, 'yun lang ang pinaka hinihintay, pinaka dapat na mangyari para po talagang masabi natin na hindi na po magkakaroon pa ng kaguluhan, hindi na magkakaroon ng kahit anumang karahasan na sinasabi, di ba? Yung pong mga members ng KOJC, di ba? Maganda na po ang kanilang ngayon, buhay ngayon, naglilinis sila, nakita natin. Naglilinis sila doon. May mga members po naglilinis at ang mga negosyo po nagbabalik kumbaga na sila hindi na puro pulis ang mga nasa 7-Eleven, yung hindi na po puro pulis din yung nandito sa sa kainan dito, di ba? Yun lang naman po ang gusto ng ating gobyerno, di ba? Sana lahat ma-resolve na. Saka ito po isang magandang pagkakataon na rin para kay Pastor Apollo Kibuloy na na mabigyan na ng pagkakataon na maipagtanggol niya ang kanyang sarili sa korte, di ba? Yun naman din ang pinaglalaban ng kanyang mga abogado. Inosente siya, wala siyang kasalanan, di ba? Sabi nga nung isang member ni Pastor Apollo Kibuloy, daw yun, maraming babae daw yung sinasabing naghabla kaya pastor, di ba? At least ngayon may pagtatanggol niya na, mapapatunayan sa korte, di ba? Pinatagal pa kasi. Kung hindi naman pinatagal to, paglabas pa lang ng arrest order ng Senado, ng Kongreso, di ba? Tapos sumuko siya, tapos lumabas warrant of arrest niya, magpiyansa siya, nang lumabas ang kanyang no bail na kaso, kung hindi siya magpiyansa, hindi siya makapagpiyansa doon, di ba? At least, di ba, maipaglaban niya yung sarili niya sa korte. Napakahalaga po noon para po sa isang leader ng isang simbahan na kumbaga siya yung siya yung tinitignan na ama ng kanyang komunidad, di ba? Maipagtanggol niya yung kanyang sarili sa korte. Napakalaking bagay po noon, lalo po siyang hahangaan pa ng kanyang mga miyembro, lalo pa siyang mamahalin, diba? Hindi na umabot sa kaguluhan na ang mga kabataan po ay naantala ang kanilang pag-aaral,
Nakipagbakbakan sila sa mga kapulisan, 'di ba? Ngayon wala nang kaguluhan, wala nang kahit ano man lang na nangyayaring hindi maganda. Di okay po. Maayos po ang kanilang magiging sitwasyon dito sa Davao City. 'Di ba? Yan po ang pinaka magandang nangyari. Babalik na po sa normal ang buhay ng lahat, 'di ba? Babalik na sa normal ang buhay ng mga taga KOJC. Yun po ang pinakamaganda. Yun po ang pinaka the best na nangyari kahapon. 'Di ba? Natapos na, 'di ba? Kita nyo pati po mga kapulisan natin makakauwi na, yung mga galing ng ibang lugar, yung galing ng mga taga region 3 ba, mga taga Maynila din daw. Meron bang mga taga Maynila? Parang ganun yung nadinig ko. Tapos na rin ang kanilang kalbaryo. 'Di ba po? Naghirap man ang mga taga KOJC, naghirap din ang mga pulis, 'di ba? Naghirap din ang lahat po ng mga kapulisan na dumuti dito para po mapanatili ang peace and order, para mapanatili po ang pagbabantay dito sa kay Pastor Apollo Kibuloy. At saka doon po sa mga bitter na nagsasabi na ito daw po ay si pastor ay sumuko. Okay, no problem, sumuko. Pagkatapos bang sumuko ni pastor, ano ba ang nangyari? 'Di ba? Sumuko siya, sumurrender, and then 'di ba huhulihin siya ng pulis. O huhulihin siya ng army. Saka hindi po totoo na si pastor ay sa Bukidnon po nanggaling. Si pastor po, ayon po mismo sa mga pulis po na nakausap ko kahapon, si pastor po ay dito sa loob galing, hindi po galing sa Bukidnon. Kasi kung galing po siya sa Bukidnon, hindi siya makakapasok dito kasi hindi nga po nakakapasok ang mga sasakyan dito sa KOJC kahapon ng umaga, tanghali, hindi pa. Lahat ng papasok dadaan sa gate na may mga bantay na pulis. Di kung galing sa labas si pastor, 'di ba? Di syempre mahuhuli siya. Makikita siya kagad pag bumaba siya ng sasakyan kasi hindi naman papapasukin yung sasakyan dito. Kaya po si pastor po ay galing po sa loob. Doon po siya nanggaling sa loob. Ang isa po sa mga teorya na dahilan ng pagsuko ay dahil nga po tatanggalan sila ng kuryente 3 araw. Tatanggalan daw po sila ng kuryente at saka tubig. Yung tubig siguro, kung tanggalan sila ng tubig, makatagal sila. Pero kung totoo pong nasa bunker sila at tanggalan sila ng kuryente, yun po ang mahirap nun. Kasi kapag po tinanggalan sila ng kuryente sa bunker, mawawalan sila ng exhaust, mawawalan sila ng in-hose, tawag doon, kung ano man yun, na intake ng hangin papunta doon sa loob. Diba, aircon nila, syempre kapag nasa bunker ka, kulob yan, kailangan mo ng aircon. Diba, kaya kung puputulan sila ng kuryente, binigyan sila ng ultimatum, tubig, kuryente, tatanggalin, diba, talaga pong mapipilitang sumuko etong si Pastor Apollo Kibuloy. Diba, tapos na ang laban, tapos na ang kaguluhan, tapos na ang kung ano-anong karahasan. Maayos na ang Davao City. Masasabi na natin na tahimik na ngayon dito sa Davao. Maayos na, hindi na po magulo, wala nang kahit anong kaguluhan, wala nang kahit anong pangamba. Diba? Yun na lang yun na lang po ang isipin natin at mag-move on na sa pagharap ng kaso ni pastor. Tapos ang usapan, 'di ba? Kung matagal niya nang ginawa 'to, wala nang nagsunog ng gulong sa kalsada, wala nang naghambalang ng malalaking truck dito sa sa kalsada na ito. Wala nang nasaktan na mga taga KOJC, wala nang nakasuhan, wala nang mga nakulong, wala nang mga nasaktan na pulis, walang nasabuyan ng ihi na mga pulis, walang kahit anong kaguluhan.
Di ba po, napakasarap po nun kung yun po ang nangyari, kung yun po ang mas pinili ni Pastor. Kaya sa lahat po ng mga nagsumika para po mapasuko itong si Pastor o mahuli kung ano man ang gusto nilang term, di ba? Ang pinaka-importante at pinakamahalaga, si Pastor po ay sumuko na, hawak na ng ating mga kapulisan sa Camp Crame, at sila po ay magkakaroon na ng pagkakataong maihain ang lahat ng kanilang depensa sa korte. Yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa vlog ko na ito. Kay ate na nagpasa sa akin ng video na ito, thank you po, maraming salamat po. At ingat po kayo dyan sa Davao. Congrats po at kayo po ay tahimik na ngayon dyan sa Davao. Ingat po kayong lahat. Salamat po sa inyong pagpasa ng video na ito na napakahalaga po at maipakita natin sa mga manonood na kalmado na, tahimik na, wala na pong kaguluhan. Ang naiwanan na lang ay yung tent ng pulis. Ayan, di ba? So thank you po. Salamat po sa inyo sa pagsama sa aking vlog na ito. Thank you po sa inyong lahat.